Ayan, narito naman sila para sa ating ika-109th day na ating sharing ng devotion video. And today, ayan, medyo naging busy na naman na inyong lingkod dahil meron na naman tayong kailangan gawin. But thanks God dahil napagtagumpayan natin ang ating dapat gawin at tayo ay oras na ng pahinga ngayon. So, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone are doing well. Ayan, ano naman ang pinagdadaanan natin. Laging magtiwala at sumampalataya na makakayanan natin yan at mapagtatagumpayan natin sa tulong at gabay ng ating Panginoon. So, wag po natin kakalimutan ang manalangin para sa ating opening prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, nagpapasalamat po kami at pinupuri ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ay dadako na naman kami sa pagbubulay-bulay at pag-aaral at pagnamnam o pagkain ng inyong mga salita, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa amin ng karunungan, Panginoon, upang lubos namin maunawaan at maintindihan ang mga mababanggit ngayong gabi, Panginoon. Dalangin din po namin na maging bukas ang puso at isip ng bawat isa, Panginoon, at Espiritu upang magrema sa kanila ang kanilang mga mapapakinggan, Panginoon, at magkaroon ito ng epekto sa kanilang pag-iisip, sa kanilang kilos, Panginoon, at sa kanilang pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na mga hindi pa tumatanggap sa inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, at hanggang ngayon, Panginoon, ay hinahanap pa rin nila kung ano ba ang tama nilang lakarin na daan, Panginoon. Naway ilid niyo po sila, Panginoon, na mapakinggan, mabasa, o magrema sa kanilang puso at isip, Panginoon, ang mga mapapakinggan nila o mapapanood, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay magkaroon sila ng hunger, Panginoon, para sa inyong mga salita at para lubos kayong makilala at magkaroon ng matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na sa aming nagagawang ito, Panginoon, ay lubos namin kayong napapasaya, Panginoon, at salamat. At dapat naman talaga na aming laging papurihan at maitaas ang inyong anak na si Jesus sapagkat siya lamang, Panginoon, ang nakagawa ng pagliligtas sa aming kasalanang lahat, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa banal na Espiritu na siya naming gabay, Panginoon. Ang siya nagko-convict sa amin, Panginoon, kung ang mga ginagawa ba namin, Panginoon, ay sang-ayon sa inyong kalooban o taliwas sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari lagi sa amin, Panginoon. Langisan ang aming mga labi upang ang aming mas babanggit lamang, Panginoon, ay para sa inyong kapurian at para sa pagkadakila sa inyo, Panginoon, at hindi upang ang aming sarili, Panginoon, ang maitaas, makilala o matanyag, Panginoon, sapagkat kami, kung ituturing sa inyo, Panginoon, ay basura lamang or basahan lamang na madumi, Panginoon. Subalit pinapalinis nyo kami sa bawat araw, Panginoon, at lalong higit sa aming pagnanais, Panginoon, na lalong mapalapit sa inyo at magkaroon ng matibay na relasyon, Panginoon. Dalangin po namin ang inyong paggabay sa aming gagawin ito, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So ito yung Lucas 19:31. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinakalagan, yun daw batang asno, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. Message: makikita dito na advance na agad ang impormasyon na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Dahil alam nitong may magtatanong kung bakit kinakalagan ang batang asno. At nakahanda na rin ang magiging sagot nila na kailangan iyon ng Panginoon. Application: maaaring sabihin na alam o alerto ang may-ari ng batang asno na iyon at kapag ganoon ang sinabi ng mga nagkakalag o kumukuha sa asno. Maaaring nagpakita o kinausap sa panaginip ng Diyos ang taong iyon kaya nakahanda na siya sa mangyayari. Gaya halimbawa, kung may order ka sa isang tindahan o sa sikat ngayon sa Pilipinas na online shop na Shopee at Lazada, na kung sino ang nakapangalan sa parcel ay dapat siya ang magbayad at tumanggap dahil may pangalan niya roon. Kagaya tayong mga tao na sumasampalataya sa Diyos, ang kapwa natin na nakakakita sa mga ginagawa natin kung tunay nga ba tayong lingkod ng Diyos o nagpapanggap lang. Dahil kung sa kabilang buhay ay tatawagin tayo ng Diyos sa bawat pangalan natin, nakasisiguro ka ba na nakasulat ka doon? So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, yun na nga. So, dito,
Although wala mang pangalan yung batang asno, pero meron siyang tanda, meron siyang pananda na kapag ito yung nakita nyo at kinalagan ninyo, ay merong magsasabi sa inyo o magtatanong kung bakit ninyo kinakalagan ang batang asno, dahil siguradong yun ang may-ari ng batang asno. Pero yun nga, 'di ba? Sabi natin, tingnan natin yung episode na malamang kinausap ng ating Panginoong Diyos sa panaginip, or may mga senyales or may mga nagpahayag sa kanya at ready na siya kung sakaling kukunin na nga ang batang asno na yun, dahil ang pananda ay kapag sinabing gagamitin ng Panginoon. So, 'di ba? Ang ating Panginoong Yesus ang gagamit noon. Kaya nung sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad, ay automatic alam na ng may-ari. At syempre, masasabi din ng mga alagad na, ay, totoo nga ang sinabi ng ating Panginoong Yesus, na kapag kaganoon ang sinabi, at kung ano yung sinabi niya, yun yung makikita natin at yun yung madadatnan natin, 'di ba? So, magtataka kayo, sasabihin, bakit alam ng ating Panginoong Yesus na yun yung dapat kunin na asno, at alam niya na may magtatanong kung bakit kinukuha ang batang asno? At yun ay dahil sa ibinibigay na karunungan or impormasyon na ating Panginoong Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Diba? Kaya talagang perfect match, or talagang nagko-connect yung kanilang kaisipan or yung estimation sa bawat bagay. Diba? And dito rin, ayan, yun nga, diba, ang ginagawa ko example, kasi ang mga anak ko mahilig na mag-order sa Shopee, ayan, at na ilang araw lang dumarating agad yung kanilang mga in-order. So, diba, so syempre kailangan may pambayad ka bago ka umorder, diba? Pero ayan, may hahanapin nung mga magde-deliver ng parcel yung tao na nakapangalan, diba? Halimbawa, ito po ay para kay Len Gondra Senedosa. So, syempre, ako yung hahanapin. And syempre, ako din yung magbabayad nun, di ba? Either mag-present ako ng ID or valid ID or anything. Or yun nga, yung main aanin nila ko communicated is yung cellphone number ko. Pag natawagan ako at nakausap at i-alert nila na parating na yung parcel, ready na ako para kunin or tanggapin at bayaran yun, di ba? And isa rin sa nakita nating pwedeng gawing halimbawa is yun nga, 'di ba? Nakapagka sa kabilang buhay, syempre ko ano yung mga ginawa natin dito sa mundo. Pang dito lang yun sa mundo, 'di ba? Pero mas maganda na yung ginagawa natin is preparation para sa pagpunta natin sa kabilang buhay, which is kailangan ma-secure natin sa ating sarili na sa kaharian tayo ng Diyos mapupunta at hindi sa kaharian ni Satanas o ng demonyo, 'di ba? So, ayan, na dapat ngayon pa lamang ay nakasisiguro na tayo at hindi, nakasulat nga kaya ako doon, di ba? Yung, kumbaga, sa aklat ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Nasasabihin na iba, marami naman akong kapangalan, kasi sikat yung pangalan ko, di ba? Maraming may ganong pangalan. Pero sabi nga, bawat isa sa atin, hindi pwedeng malito ang ating Panginoong Diyos kung sino ang tatawagin sa atin, either by our name, di ba? So, yan. So, dapat maging ready tayo at ngayon pa lang, makasiguro na tayo na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, which is sa mga ginagawa natin ay nakalulugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Hindi nakakasira sa sarili mo or sa physical mong katawan, sa iyong kalusugan, sa iyong buhay, sa iyong spiritual, at gayon din, hindi rin ito nakakasama sa iyong kapwa, di ba? So, napakaganda na ngayon pa lamang ay nasisigurado natin na at any moment, at any time, na bawiin ng Diyos ang ating buhay na ito na ipinahiram sa atin, ay nakaredy na tayo and secured tayo na tayo ay mapupunta sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, diba? So, ang katanungan na yan maaari mong pagbulay-bulayan sa iyong sarili, diba? Sabihin mo sa iyong sarili or tanungin mo yung sarili na, ano kaya, sigurado na kaya ako nasa kaharian ako ng Diyos mapupunta, diba? So, nakalulugod ba sa Diyos yung mga ginagawa ko? So, kung ang iyong magiging sagot ay hindi or hindi pa, ay kailangan na ngayon pa lamang at any day, any oras, ay lagi tayong maging handa. Kumbaga, kung may mga Girl Scout or Boy Scout, dapat ganun din yung mga action mo, diba?
ready ka any moment na bigla kang tawagin ng ating Panginoong Diyos at kukunin ang ating physical na katawan at ang ating espiritu ay kailangan nang magbalik sa Kanya, di ba? So, nawa, ang bawat isa sa atin ay nakasisiguro na kung tayo man ay kunin ng ating Panginoong Diyos, ay meron tayong matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas at nagpapasakop tayo sa banal na espiritu na siyang gumagabay sa atin upang ang ating magawa ay ayon lamang sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. And hanggang dyan na lamang po. Bukas na po ulit ang ating share ng devotion video. And let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sapagkat meron kayong pananda Panginoon para sa bawat isa sa amin Panginoon. Na kung saan Panginoon, kapag tinawag nyo kami Panginoon at napunta na kami sa inyong kaharian sa kabilang buhay Panginoon, ay kilalang kilala nyo kami Panginoon. Hindi kayo malilito Panginoon kung sino inyong tatawagin Panginoon, bagkus dahil makikita na nakasulat ang aming pangalan sa aklat ng buhay Panginoon, nakasisiguro kami na kami ay magtatamasa ng buhay na walang hanggan kasama ninyo Panginoon. At gayon din Panginoon, I pray Panginoon para sa hindi pa nakasisiguro Panginoon sa kanilang matibay na relasyon, at kung nakasulat nga ba ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay Panginoon, nawa Panginoon ay tanggapin nila at papasukin ng inyong anak na si Jesus sa kanilang buhay Panginoon at mamuhay ng naaayon sa inyong kalooban Panginoon, sapagkat napakaigsi lamang ng aming buhay dito sa mundo Panginoon. Nawa hindi kami magsisi sa bandang huli Panginoon, lalo na kung napunta kami Panginoon sa kaharian ng kasamaan o kadiliman Panginoon. Ngunit hindi namin ninanais Panginoon na mapunta sa lugar na yun Panginoon, bagkus ang nais namin Panginoon at aming ina-achieve Panginoon at aming pinagsusumikapan na matapos ang lakbayin dito sa mundo Panginoon, na laging kayo ang kasama namin Panginoon, laging kayo ang pumapatnubay sa amin Panginoon, at kayo ang susundo at makikita namin Panginoon sa takdang panahon na itinakda ninyo para sa amin Panginoon. At dalangin ko rin po Panginoon, ano man ang dinadala ng bawat isa sa mga nakikinig Panginoon ng at aming pagbabahagi ng inyong salita na ito Panginoon, ito man ay financially Panginoon, we know Lord God that you will provide for all our needs Panginoon, each and every day Panginoon. Gayon din po Panginoon ang lahat na may mga sakit at karamdaman Panginoon, anumang klaseng karamdaman ito Panginoon, whether it's physically, emotionally, or spiritually Panginoon, kayo lang po ang may kakayahan Panginoon na magpagaling, o kung gagamitin nyo man ang bawat isa sa amin Panginoon sa pamamagitan ng prayer Panginoon, ay malugod po namin itong tinatanggap Panginoon, na kami ay maging kabahagi or instrumento ninyo para matulungan ang aming kapwa para sa paggaling dito sa mundo Panginoon. Gayon din po Panginoon, ang pakikisalamuhan namin sa aming kapwa Panginoon ay naway maging kagaya ng inyong anak na si Jesus Panginoon, na kung saan wala siyang pinipili Panginoon, na as long as nakita niya ang isang tao na handang magpasakop sa kanya, tanda siyang papasukin sa kanilang puso, isip at espiritu Panginoon, ay maliligtas Panginoon at makakasama namin sa inyong kaharian diyan sa langit Panginoon. At lahat pa po ng mga ibang panalangin na hindi mabanggit Panginoon or hindi masabi ng bawat isa Panginoon, kayo po ang nakasisiyasat ng aming mga saloobin Panginoon, o nakatago sa aming isip at sa aming puso Panginoon. Dalangin po namin Panginoon ang pagpapala para sa bawat isa Panginoon, nang sa gayon Panginoon ay maging masaya ang bawat isa Panginoon, at anuman ang mga problema o pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa Panginoon, alam namin na makakayanan namin ito sapagkat lagi ka namin kasama Panginoon. Muli, ikaw po ang mataas at mapapurihan sa buhay ng bawat isa Panginoon, at let your light shine upon us. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.